Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, INC rally sa EDSA isinagawa bilang suporta kay Senador Dante Marcoleta. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang maximum tolerance sa naganap na rally. 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, aprobado ng DOLE. Parehong rollback at taas singil ipinatupad sa presyo ng petrolyo. Pondo para sa karagdagang security guard sa mga paaralan, hiling ng DepEd. DSWD nakaalerto dahil sa LPA at habaga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pangunahing balita sa ganap na bandang alas 3 ng umaga, bumigat ang trapiko sa EDSA dahil sa mga grupong nagtipon-tipon upang mag-rally. Kalaunan, balandang alas 10 ng umaga, kinumpirmang inorganista ito ng Iglesia ni Cristo upang suportahan si Senador Dante Marcoleta sa kabila ng posibleng kasong plunder na kanyang kinaharap. Ang detalye itong hayan sa ulat na ito. Nagsimulang magtipon ang mga dumalo sa EDSA People Power Monument at sa liwasang Bonifacio ngayong araw, habang nagtalaga ang Philippine National Police o PNP ng mga otoridad sa seguridad at pamamahala ng trapiko. Ayon naman kay National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, mananatili ang mga pulis sa lugar hanggat nagpapatuloy ang pagtitipon kahit wala umanong itinakdang oras ng pagtatapos ang mga organizer. But definitely, if mayroon man doon, mag-deploy din po kami pag the concentration of our deployment will be here at EDSA People Power Monument and for the periphery of Malacanang. Pinayuhan din ng pulisya ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta dahil sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Samantala, sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na inatasan nito ang PNP na pairalin ang maximum tolerance at magpatupad ng angkop na hakbang sa seguridad at pamamahala ng trapiko upang matiyak na maging mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Nananawagan din ang DILG sa mga kalahok na igalang ang batas, maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatang magpahayag at makipagtulungan sa mga otoridad. Sa hiwalay namang pahayag sa kanyang Facebook page ngayong umaga, inanyayahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang publiko na magtungo sa EDSA People Power Monument at sinabing ang pagtitipon ay para sa lahat ng Pilipino at hindi lamang para sa iisang grupo. Kalaunan, ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Edwil Zabala na isinagawa ang rally bilang pagpapahayag ng suporta kay Senador Dante Marcoleta, na ayon sa kanya ay nanguna sa pagtutok sa umano'y mga irregularidad sa mga proyekto sa flood control. Samantala, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta at iba pa. Ang kaso ay kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong siya ay kongresista pa. Ayon sa reklamong inihain ng mga field investigator ng Ombudsman, ang umano'y pagtanggap ng naturang mga donasyon sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon ang naging batayan ng reklamong plunder. Sa ngayon, hindi pa naihahain sa Sandigang Bayan ang nasabing kaso at wala pa ring hatol ang anumang hukuman hinggil sa mga alegasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay nito, maagang nakarating sa Pangulo ang report na may nagaganap na pagtitipon sa EDSA. Nakalaunan ngayong araw ay naging rally, hindi lamang sa EDSA, maging sa liwasang Bonifacio sa Maynila.
Agarang pinag-utos ng Pangulo ang maximum tolerance. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Yusek Claire Castro, hindi maganda ang surprise rally na naganap dahil ito ay nakakaapekto sa ekonomiya, sa negosyo at sa trabaho. Iimbestigahan din at kailangang managot kung may paglabag sa batas. Maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Nagmo-monitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta. Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kundi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagrarally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho o pumunta ng mabilisan sa ospital. Nananatili ang Pangulo sa Malacanang at pinagpapatuloy ang mga schedule sa loob lamang ng palasyo. Ang ilang daan din papunta sa loob ng palasyo ay sinarado. At ayon pa kay Undersecretary Castro, ito ay para maproteksyonan ang nasa loob ng palasyo. Samantala, nagpahayag si Vice President Sara Duterte na ang naganap sa EDSA ngayon araw ay sumasalamin sa lumalawak na damdamin ng mga tao. Ayon pa kay Duterte, ang administrasyon ay mahinang pamamahala at bigong tugunan ang tunay na suliranin ng bansa. Dagdag pa ng bise na sa halip na harapin ang mga hamon ng may konkretong solusyon, ay pinili nitong patahimikin ang mga nananawagan ng pananagutan. Aniya, ginagamit ang hustisya bilang kasangkapan para kasuhan at ipakulong ang mga individual na nagsasalita laban sa umano'y korupsyon at mga abuso ng Malacanang. Ayon naman kay Duterte, hindi ito usaping politika, kundi ito ay usapin ng dangal ng Estado at kinabukasan ng sambayanan. Sa ibang balita, abiso para sa mga motorista. Ipinatutupad para sa linggong ito ang parehong rollback at taas presyo para sa produktong petrolyo. Simula ngayong Martes, maaaring magpatupad ang kumpanya ng langis ng rollback na 10 centavos kada litro o dagdag singil na piso at 90 cents sa kada litro ng gasolina, habang 78 cents sa kada litro ng rollback o karagdagang 1 peso and 22 cents kada litro para sa kerosene, gayon din ang 1 peso and 16 cents na kada litrong rollback o 84 centavos na aumento sa kada litro naman ng diesel. Ayon pa sa Department of Energy, ang mix adjustment ay kanilang papantulutan sa mga kumpanya ng langis na kumikita base sa kanilang aktwal na gastos. Sa kabila nito, nagpahayag din ng pangamba ang mga motorista dahil ang pagpapahintulot sa magkasabay na rollback at taas presyo ay nagbibigay lamang umano ng espasyo sa mga kumpanya upang magtakda ng mas mataas na presyo.
Para sa lagay ng panahon, patuloy pa rin minomonitor ng Pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nagdudulot ng pag-ulan sa halos buong Luzon. Huli itong namataan sa katubigan ng Romblon at nananatili pa ring mataas ang tsansa na maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Bunso nito nararanasan ang kalat-kalat hanggang malakas na pag-ulan sa Luzon at Visayas, lalo na sa Quezon, Batangas, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Aklan na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang umiiral na lamang ang southwest monsoon o habagat sa Palawan na makakaranas din ng malalakas na pag-ulan. Samantala, maaliwalas na ang panahon ang mararanasan sa Mindanao na may tsansa rin ng bahagyang buhos ng ulan dulot ng localized thunderstorm. Susunod sa News Force. 85 pesos dagdag sahod sa NCR, aprobado ng DOLE. Pondo para sa karagdagang security guard sa mga paaralan, hiling ng DepEd. DSWD nakaalerto dahil sa LPA at habagat. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.